Oh, what's up mga mare? So, ganito guys, magre-real talk lang tayo ngayon Kasi marami kasi ako mga kaibigan na gustong pumunta sa abroad. Buhay OFW, kagaya ko dito sa Malaysia. Tapos ngayon, tinutulungan ko sila para makapunta dito. Sabi nila, gusto daw nilang magtrabaho dito kasi napakahirap daw ng buhay sa Pilipinas. Tama nga naman. Mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. Diyos ko, lalo na pag may mga anak tayong pinapapaaral. Ay nako, napakahirap sa totoo lang. Pero alam nyo ba, yun bang nag-a-apply ka para makapunta dito sa ibang bansa? Yung ang hirap-hirap ng buhay pag nag-a-apply ka, papunta pa lang dito na may medical ka, na walang kasiguraduhan kung papasa ka ba sa medical o hindi, kung makakahanap ka ba ng employer o hindi, kung kailan ka magtataga sa accommodation, pero kung madali yung pag-deploy mo dito mas maganda, mas swerte ka, pero kadalasan kasi napakatagal. Yung iba kasi dinidecline ng mga employer, yung iba din is na unfit sa medical. So ngayon guys, pag meron na kayong pagkakataon na makapunta dito sa ibang bansa, makapagtrabaho, alam nyo naman na trabaho yung pinuntahan nyo dito, wag na kayong magreklamo. Kasi yung iba, pag nakapunta na dito, pag nandun sa Manila, pag flight na, napaka-excited, iyakan dito, iyakan doon. Siyempre, yung nabuo mong mga kaibigan sa accommodation, siyempre, may miss mo sila kasi nauna kang mag-flight, di ba? Tapos pagdating mo dito, excited na excited ka, makarating sa bansang pinupuntahan mo. Tapos pagdating mo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan ka lang sa amo mo, magrereklamo ka na kasi ang hirap dito, wala akong masyadong tulog, ang daming trabaho, yung pagkain ko, yung amo ko walang pakialam sa pagkain namin. Parang ganon guys. Hello guys. Trabaho yung pinunta natin dito, hindi senyoreta. Kaya expected mo na pagpunta mo dito, trabaho agad. At saka, yung ugali nila, hindi naman sila kagaya sa atin ng mga Pilipina na, uy, kumain ka na ba? Kailangan mag-amusal ka bago ka magtrabaho. Hindi sila ganyan guys. Wala silang pakialam. Kaya ikaw mismo, dapat initiative mo na lang na, kailangan kong kumain bago ako magtatrabaho. Yun bang, kung magtatrabaho ka dito sa ibang bansa, huwag mong isipin yung pagod. Alam mo ba guys, yun yung tip ko. Huwag mong isipin yung pagod. Naghugas kasi ako ng ng bibero ng alaga ko. Huwag mong isipin yung pagod. Isipin mo na lang yung pangarap mo, yung mga plano mo sa buhay na, yung mga rason na kung bakit ka nandito. Bakit mas pinili mong lumayo sa pamilya mo doon sa Pilipinas para makapagtrabaho dito at kumita ng pera. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa pamilya mo or sa mga anak mo. Yun na lang yung iisipin natin guys, para mawala yung pagod natin. Huwag na tayong mag-expect. Kung may mga employer tayo na napakabait, napakaalalahanin sa atin, maswerte na tayo. Pero, pag may employer tayo na napakapangit ng ugali, lalo na sa pagkain, ay nako, yun, hindi tayo swerte doon. Kaya ngayon guys, kung magtatrabaho tayo, initiative na lang guys. Initiative na lang, kumbaga. Yun bang pag yung amo natin walang pakialam sa atin na hindi tayo ay nako, napaka-busy ko talaga ngayon. Kasi nga, yung trabaho ko dito is nag-aalaga ako ng bata, 3 buwan at 6 na taon. Tapos magluluto pa ako, maglilinis pa ako. Nako, akala nyo madali yung trabaho natin dito? Hindi. Talaga yung natin, yung partner natin is yung puya. Tingnan nyo, tagyawat ko, tas yung eye bags ko. Nako. Pero alam nyo guys, kung magdedesisyon kang pumunta dito sa ibang bansa, kailangan talaga buo yung loob mo. Yun bang, pupunta ako sa ganitong bansa para makapagtrabaho. Hindi yung pagpunta mo dito, ang dami mong reklamo. Ang importante, pinapasahuran tayo ng employer natin, binibigyan tayo ng pagkain, at
hindi tayo sinasaktan. Yun lang yung tatlong mahalaga. Yung importante talaga na dapat natin na ano ba yun sa Tagalog ay nako, pag talaga ako, nagtatagalog talaga ako, napakahirap talaga. Nagtatagalog ako guys kasi nga yung iba kasi hindi nakakaintindi ng Bisaya. Kaya kailangan ko na lang magtagalog. Yun lang. Alam mo ba yung una kong punta dito, sabi ko talaga sarili ko, wala akong pakialam kahit ang daming trabaho ko dito sa ibang bansa. Kasi yun naman talaga yung pinuntahan ko dito. Yung dinadasal ko lang talaga is yung pakakainin ako ng amo ko, hindi ako sasaktan, at syempre sinasahuran ako ng maayos. Matitiis ko lahat ng trabaho kahit anong dami, kahirap, kapagod, matitiis ko lahat yan. Basta yung tatlo na yun, meron, di ba? Kasi yung pagkain naman, abay ganon. Mga Pilipina tayo, marunong tayong magdiskarte. Huwag mo nang hintayin yung amo natin na sasabihin tayo, kumain ka na, kailangan mo kumain na. Huwag kang mag-expect ng ganyan. Kung meron mang ganyang amo, maswerte ka. Pero mostly sa mga employer, wala silang pakialam. As long as yung bahay nila malinis, yung mga anak nila inaalagaan, problema mo na yung pagkain mo. Ikaw nang bahalang dumiskarte. Kung ayaw kanilang pakainin, sabihin mo. Kung ayaw niyo akong pakainin, ibalik niyo na lang ako sa agency ko. Kasi importante yung tumatawag na yung alaga ko. Tinawag na ako. Yun talaga yung bang pag kayo nandun sa Pilipinas, tapos nakakarinig kayo na abroad, wow, ang daming pera, masarap ang buhay, ganyan. Nako, try nyong puntahan, try nyong pumunta at try nyong mangibang bansa. Doon nyo malalaman na hindi pala mahirap. Hindi pala mahirap. Nabali na. Hindi pala madali para yung sabihin mo na napakarangya, napakaswerte, ang daming pera. Hindi. Kasi kaming mga OFW, yung inaalala namin, masaya na kami pagsahura na. Kasi, syempre, pinapadala namin sa Pilipinas. At ito pa, yung problema doon sa Pilipinas, madadamay pa kami dito sa ibang bansa. Kasi, natural, pagsasabihan ka, okay, I'm coming. Tinatawag na ako ng alaga ko. Syempre, yung problema doon sa Pilipinas, akala mo ba hindi ka madadamay? Madadamay ka. Kasi nga, sinasabi nila sa'yo na, ganito, ito, problema na to. Pero, ang tanong ko, yung problema mo ba dito, madadamay ba sila? Hindi. Kasi wala naman silang magagawa. So, yun lang guys. Umiiyak na yung alaga ko guys. Kailangan ko na mag-end of life. So, sa mga gustong magtanong guys, just comment down below. Just please subscribe my channel, like, and share. Thank you guys. Umiiyak ba yung alaga ko? Okay, coming!